bibenta mo sa kanya yung motor mo na Yamaha Aerox, pero Nung testing niya na po yung motor, yung mga papel, tignan niya na po, okay naman po. Nung magbabayaran na po, parang may ginanon po siya eh. Naglapitan na po yung mga nakamotor. Tignan po yung papel, sabi, peke daw po. Huwag daw po kami sisigaw, yung cellphone kinuha. Huwag daw magbibideo. hindi na sa presinto. Opo sir. Pero di po sa loob, sa labas lang po sa tindahan. Nasaan na yung motor? Binalikan ko po nung nakaraan, wala na po dun. Corporal Jerry Jayoma, kasama ka po doon sa nakipagtransaksyon si Gabriel kay Michael. Wala po. Siya po yung inangkasan ko Siya? papuntang presinto. Sa drugs ako nasa, hindi po ako nagtatrabaho kami ng ganyan po ng... Sir, wag mong idahilan sa akin sa drugs ka nagtatrabaho kaya hindi ka na pwedeng sumama sa hulidap. Sampahan niya na lang po ng kaso sir kung meron sir. Colonel Alex Albertos, ito pong si Corporal Jerry Jayoma, identified po siya ng isang victim dito na nag-hulidap sa kanya, kasama po si Gabriel Martinez. I want this policeman disarmed today. Opo, pare-reporting ko po sa opisina ko yan at gagawin po natin ang karampatang parusa kung kinakailangan. Opo. Pero paimbestigahan po natin na maayos yan. Correct sir, I agree with you. Corporal Jayoma, yan po'y pag-uumpisa pa lamang na magiging bangungot mo. Sinisiguro ko sa iyo. Dahil ang susunod nito ay yung prosesong huhubaran kita ng uniforme, meaning patatanggal kita sa pagkapulis mo. Sige Okay? sir, sige po sir. Punta tayo sa Kamkrame. Sasampa natin ang kaso itong si Mr. Jerry Jayoma. Opo. Thank you po, thank you po. Magandang araw po sa inyo, sir. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayo maere sa aming programa nung nakaraan? Sa ngayon po, okay naman po. Wala pa rin po sa akin yung motor. Niisip ko po kung saan po yung motor kasi nung nakaraan wala po dun sa presinto eh. Paano ba nangyari na yun nga, yung iyong motor ay na-scam ng mga pulis? Ayun ma'am, tulad ng kinuwento ko, binibenta ko po yung motor ko para sa pagpapagamot ng anak kong 2 years old. Hindi ko naman po alam na yung pulis na po na yun, sindikato po. Minumodus po nila yung mga walang alam sa motor, mga may hina yung loob na kaya po nilang takutin. Sa tingin mo, ano kaya yung dahilan kung ba't nila ginawa yung ganoong bagay sa iyo? Siguro ma'am, gagamitin nila kasi natipuan nila yung motor ko na nagandahan sila. Kaya po, in-entrap nila ako. Kasi po, ginagamit po nila talaga pag nakakakuha sila. Ngayon na nangyari na itong problema sa iyo, ano yung naging epekto? Ngayon ma'am, sobrang na-trauma po kami. Dati po, paglalabas ako, malayang-malaya po ako. Wala pong kinakatakutan. Ngayon, sobrang late na po ng mundo ko. Kahit po wala kaming kasalanan, nagtatrabaho po ako ng patas, namumuhay po kami ng maayos. Ngayon po, parang ang sikip na po ng mundo namin sa nangyari. Ikaw naman, nanay, kamusta naman po kayo ngayon? Hindi rin ako makatulog. Problema na yan. Hindi lang yung mata na iniisip ko. Iniisip ko, baka pati yung buhay niya, mawala. Ay, alam mo naman ngayong panahon na to, nakakatakot. Sa tingin mo, ma'am, ano kaya yung dahilan kung bakit pinagdiskitahan po yung motor ng apo nyo? Baka yan nasubaybayan. At saka baka nakita sa message sa cellphone, pag tawag-tawag, nakita yung style ng motor. Ganun lang, set up. Ikaw po, sir, ano po ba yung plano nyo sa ngayon? Ngayon ma'am, pag nag-reach out sila sa amin and sabihin po nila yung totoo, huwag na po sila magsinungaling, papatawarin ko naman po sila. At the bottom of my heart. Kasi po, naawa rin po sa kanila. Unang-una, mayroon po makapasok sa PNP. Pangalawa, may pamilya rin po sila, may mga anak. Malambot naman po yung puso pag sa ganun. Okay naman po, papatawarin ko po sila. So, gaya nga po ng sinabi ni Sir Rafi, ay sasamahan po namin kayo sa NCRPO para yun nga magawa natin ng paraan para makuha yung motor mo at para ma-identify mo kung sino yung sangkot dito sa sinasabing hulidap. At pag-uusapin po kayo ni General Estomo and kung ano man po yung pwede nating maibigay pa na tulong ay tutulungan po namin kayo. Opo ma'am, salamat po. So ano na lang po yung inyong mensahe dito kila Sir Jayoma and then sa mga iba pang involved na police and then sa asset nila. Ayun ma'am, sana magbago na po sila, huwag na po silang gagawa ng mga anomalya sa Marami pong nadadamay ng mga pulis na matitino. Tulad po ako, gusto ko po magpulis. Parang nagdadalawang isip na po ako kasi po baka isipin po nila na ganun talaga yung mga pulis. Pero hindi po lahat ng pulis ganyan. Sana magbago na po kayo sir para mabago na
pagtingin sa inyo ng mga tao. Mag-ready na po kayo para tayo makapunta na ng NCRPO. Opo, maraming salamat po, ma'am. Sir, saan po nangyari dito yung insidente na yun nga nahulid up kayo nung mga kinikilala pong pulis? Opo, dito po yun, ma'am, sa lugar na to. Saan po kami nag-deal. Tapos dito na rin po kami nag-anuan papel, tignan niya yung motor ko. Tapos bigla pong dumami yung mga motor dyan na mga walang plaka. Habang sinesenyasan niya po yung mga pulis, naglapitan na po sa akin. Sin po, kinausap po ako na. Mismong dito sa parting ito nakalagay ang iyong motor. Opo, dito po mismo sa kinakatayuan po natin. Anong oras nangyari yung insidente? Alas 7 po ng gabi. May mga tao naman po dito nakakita. Opo, marami po mga pasahero, mga nabili po dito sa establishment. Meron bang pumigil nung time na yun? Wala po, yung mga natakot din po sila kasi nagpakilala po mga pulis eh. Nasabi sa amin na may mga CCTV daw dito. Nasaan ba yun? Ayun ma'am, tsaka dito po. Diyan po sa kanto, meron din. Sa may kanto rin meron. Opo, dyan po. Ito din, madami rin palang CCTV. Opo, madami po, kaya po makikita po sila. Tsaka po si Sir Jerry Jayoma nag-deny, sir, umamin ka na kasi marami pong CCTV. Magandang araw po sa inyo, Colonel Alberto. Ano po ba yung naging aksyon natin dito sa ating complainant matapos po kayo ma-ere nung nakaraan? Magandang hapon din po. Unang-una po ay nagpapasalamat ako sa ating butihing tatay ng NCRPO na walang iba kundi si Police Brigadier General Jonel Istomo dahil po doon sa kanyang intervention. At siyempre, may binitiwan naman po akong salita kay kagalang-galang senator na Rapi Tulfo. At ako naman po ay kilala niyang lubusan na pag ako po ay nangako, ginagawa ko po talaga. At sa katunayan nga po, inayos kaagad namin itong problemang ito. Kaya po ito, nagresulta po sa ganitong magandang pagkakataon, itong naibigay niyo sa amin at naresolba natin na maayos itong reklamo ng ating kababayan na alam naman natin na nangangailangan din, naghihirap. Hindi lang po talaga nagkaintindihan. So, nung naitawag po sa inyo ni Sir Rafi Tulfo itong problema sa kay Sir Jerry Jayoma, siya po ba ay nadisarmahan agad at na-relieve, kumbaga? Opo, at sabi ko nga po, ang ating idolo ng masa at senador na ngayon na si Sir Rapi Tulfo ay talaga naman pag nag-usap kami, talagang pinaninindigan ko. Sa katunayan po, ito po yung mga dokumento na ginawa natin. Ito yung action taken natin. Naka-attach itong turn and slip ng barel nung nirereklamo ni Kuya. Pero okay na sila, nagbati na sila. Pasamantala, tinanggal ko muna siya dito. Siyempre, as part ng administrative control, kailangan pag may reklamo sa isang tao natin, kailangan talaga i-relieve siya sa present position niya. So, nasaan po siya ngayon? Saan siya naka-duty ngayon? Sa ngayon po, sa opisina ko muna. Doon sa initial na resulta ng investigasyon ko, kumbisido ako na both party merong pagkakamali talaga. At yun naman po ay naipaliwanag din natin. Kaya naunawaan naman po nitong biktima natin na si Sir Michael na kailangan magpatawaran lang sa isa't isa. Kasi parehas naman may pagkukulang. Kaya yun nga po ang napakagandang nangyari sa araw na ito. Napakabilis po ng aksyon natin. At yan po ay pinagpapasalamat ko sa ating butihing Regional Director na walang iba po kundi si Brigadier General Jonel Istomo po ng NCRPO. Maraming po salamat sa pagpunta nyo dahil siyempre, paulit-ulit ko sinasabi yan kay Sir Rapi, na ako sir, tuwing may interview mo ako'y nagpapasalamat sa iyo. Kasi kako, sa pamamagitan nyo,
ay nababalance yung trabaho ng kapulisan. Diba? Minsan yung mga maliliit na pagkakamali ay naitutuwid. Kung wala po yung mga kaibigan nating nasa media, parang tingin natin, palaging perpekto yung trabaho ng ating kapulisan. Kaya nga po, tao lang nagkakamali, talagang kailangan magpatawaran na lang. Maliit na bagay hindi dapat pahabain. Sa part mo naman, Sir Michael, kanina nga po nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap mo si Regional Director General Estomo and then si Colonel Alberto and then yung mga police po na na-involve na kasama ni Police Corporal Jerry Jayoma. So, yung mga kasamahan po ba niya ay na-confirm nyo na sila talaga yon? Opo, ma'am. Kamusta naman yung naging pag-uusap nyo dito? Okay naman po, nakapagpatawaran naman po. Humingi po sila ng tawad sa akin. So, hindi na po ako magsasampa ng reklamo sa kanila. Ano ba yung dahilan kung ba't hindi mo na itutuloy yung kaso laban dito sa mga pulis, lalong-lalo na kay Corporal Jayoma? Yun ma'am, in the first place ma'am, kasi ang gusto ko lang po mabawi po talaga yung motor ko. So, okay naman po, binalik naman po nila sa akin. So, di na po talaga akong pinatawad ko na po sila. So Sir Alberto, confirm ko na lang din po na yung kanyang motor ay maibabalik ngayong araw. Opo, sa katunayan po, tutulungan namin siya na madala niya ng maayos kung saan man siya nakatira para sa ganun ay hindi niya na problemahin yung gasolina kung sakali makaiwas pa tayo sa aksidente. Ganun po natin iaabot sa kanya ng tuluyan yung kanyang pag-aari. Nagpapasalamat po ako kay General Estomo and especially po kay Sir Alex Alberto and kay Idol Rafi Tulfo. Kanina po, may mga pinareceive tayo mga papeles, no? Nakalagay po doon kung ano man yung mga kulang doon sa motor, pina-check na po natin. At nakakasiguro naman po tayo na walang nagalaw doon sa motor niya. At muli po, sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa programa ng ating idol. Idol natin yan ang ating kagalang-galang na senator na si Sir Rafi Tulfo. Kasi napapabilis yung aksyon, di ba? Pagdating sa ganito. At kami rin minsan na nasa kapulisan, ay siyempre, nababalance namin yung aming galaw. Kasi kami ang inyong tagapagtanggol. Dapat na ang taong bayan ay umaasa din sa pulis para sa kaligtasan. Yan po ay, basta alam ko yung nangyayari makarating lang po sa akin, aaksyonan po natin ng mabilis yan. Makakaasa po kayo. So yung 4 na yun na pulis ay pinatawad mo na? Opo, from sa puso ko po. Pinatawad ko na po sila. Oh, Sir Michael yung motor mo, guwapo pa rin kasing guwapo mo. May nabago po ba? May nawala? Wala. Pakicheck natin. Ito. Pakicheck mo po ito kung anong pwedeng sa compartment niya. Wala. Tinanggal ko po lang. Tinanggal mo na. Okay. Ang message ko po sa kanila ay mag-ingat po sila palagi at ayan nyo po, isasama namin kayo sa aming panalangin. Kami yung mga pulis, maka-Diyos din kami, nananalangin din kami. At sana pag may problema ka, tulad ng sinabi ng ating butihing regional director, ipaabot mo kagad sa amin para mabilis yung aksyon. Maraming salamat po Sir Rafi. Nandito na po yung motor. Naibalik na po sa akin ng maayos at walang kulang. Salamat po sa tulong ninyo at mga staff ng RTIA. At salamat din po kay General Jonel Estomo at kay Colonel Alex Alberto. Napagdesisyonan ko na rin po na iurong na lang po yung reklamo at nakapag-ayos naman po, nakapag-settlement na lang po. Salamat po Sir Rafi. Thank you.